Ito, katulad kay Marcoleta, tingnan ninyo. Mga kababayan si Marcoleta. Anong nangyari kay Marcoleta? Mga kababayan, noong malaman-laman niya na wala ng pag-asa at talagang hindi na makakalusot sa Sandigan Bayan kasi naghain kasi sila ng guilty plea. Mga kababayan, kung naalala ninyo, magkakasama sila ngayon ni Mike Defensor doon, ni Joseph Espiritu at ni Biray. Sila apat nandun. Naghain sila ng not guilty plea. Ang nangyari mga kababayan, sa hinain nilang not guilty plea, naging pulgas. Naging pulgas yung kanilang plea. Not guilty plea. Naging pulgas. So, nung naging pulgas, kung naalala ninyo, mga kababayan, kung napansin ninyo, kadalasan po, Ma'am Maria Sunukawa, hello po, kadalasan po, mga kababayan, sa may mga kasong plunder, ay kung mapapansin ninyo, either magkasakit kahit walang sakit, tapos manghihina kahit kalakas-lakas, or else naka-wheelchair kahit marunong naman maglakad, naging pilay bigla. Kung napansin ninyo mga kababayan, sino po ba ang anong napapansin ninyo kapag ka nakasuhan? No, kapag ka ikaw ay politiko or parte ka ng government na mayroong kang kaso, lalo na yung plunder, lalo na yung mga graft and corruption, ang mangyari mga kababayan, biglang magka-wheelchair. Katulad nito. Panoorin ninyo ha. Ayan. Anong nangyari kay Bunuan? Ayan, tignan nyo. Pansinin nyo, mga kababayan. Pansinin nyo si Bunuan at si Jinggoy. Si Jinggoy nagka-wheelchair na, si Bunuan nagka-wheelchair na. Noong mga walang kaso, putragis na yung mga yan, anak ng pating, ang lalakas. Nakikipagbardagulan pa. May pasabi-sabing safe ka na. Diyan, kita nyo, noong hindi pa nakulong yung mga yan, nakipagbardagul pa. Ma'am Sweetheart Chang, hello po. Ano pa, mga kababayan? Mga kababayan, nakipagbardagulan pa. Ngunit, mga kababayan, noong nakasuhan na, nagkaroon agad ng wheelchair, naging lumpo. Diba? Kung napansin niyo, si Jinggoy na lumpo, si Bunuan na lumpo. Tapos, bukod dito mga kababayan kay Bunuan, sumunod itong si Marcoleta. Kung naalala ninyo mga kababayan, si Marcoleta, nung isinugod sa ospital, ay naging lumpo na rin. Kung naalala ninyo, nung sumugod ito sa Sandigan Bayan para mag-quash sa kanyang kaso, kalakas-lakas pa, may pa-japerms, may pa-flying kiss pa ni Judas ang anak ng pating. Anak ni, ewan ko lang, iglesia ni Kim Chu. So ngayon, eto, pakinggan nyo, mga kababayan. Ayan, kung naalala ninyo, mga kababayan, at napapansin kasi ng reporter na si Marcoleta at si Mike Defensor nagsama ngayon sa Sandigan Bayan, nakatayo na. Pero noong isinakay siya ng PNP shuttle kahapon para ihatid sa PGH, naka-wheelchair, hindi makalakad. Pero ngayon, nung napasok na sila, nasa Sandigan Bayan na sila, nakatayo na, mga kababayan. Bakit? Biglang tayo, hindi na nagkasakit, hindi na naging lumpo. Bakit? Kasi alam nila na alanganin silang makalusot at pasok sila sa kulungan. Kaya kung naalala ninyo, ultimo yung reporter, napapansin, pakinggan ninyo yung reaksyon ng nagre-report na, kasi actually mga kababayan, itong video na to ay video po ito ng News 5. Sa video ng News 5 na ito, kung papakinggan ninyo ang mga sinasabi ng mga tao sa likod ng kamera, ay mapapansin nyo, si Marcoleta hindi na naka-wheelchair. Nakalakad na. Nakatayo na. Sabing ganon. Tingnan nyo. Ganito po sila kamanlilin lang. Panoorin nyo. Pakinggan. Ayun, nakatayo. Dito, kita rito. Kitang-kita rito. Nakatayo na. Kita mo dyan? Ito, nakaharap na. Ay, good po. Diba? Nakatayo na. Nakaharap na nga dito. Hindi po sa bahay niyo closing? Kita niyo? Yan po nangyari. Nakatayo na. Sasabihin ka kay Bang, sasabihin ka.
So yan po mga kababayan, ang patunay na talaga pong expired na yung drama ni Marcoleta. At take note ha, ang sabi ng ang sabi ng PGH, no, mga kababayan, noong si Marcoleta po ay isinasalang pa lang at hindi pa nahatulan, ang sabi may sakit. May pneumonia, paninikip ng dibdib, may ano dito sa kanyang kasukasuhan, mga kimirot-keme. So ngayon noong nahatulan na ng Sandigang Bayan na walang lusutan at hindi pinaburan ang kanilang not guilty plea, si Marcoleta tumayo na. Tignan nyo, yan ba yung may pneumonia pero walang face mask? Yeah? Oh. So ngayon mga kababayan, ito po yung sabi ngayon ng PGH. Wala daw si Marcoletang pneumonia. Ayan, pakinggan natin ha. May ads lang po mga kababayan. Lilipat na sila payatas eh. Dante, saan na ngayon dadalhin si Senator Marcoleta matapos makumpirma na wala siyang pneumonia? O, kita ninyo? Kita nyo? Doon sa PNP General Hospital, may pneumonia. Pagdating sa PGH, walang pneumonia. So, ibig sabihin, pinagtakpan siya doon. Pinagtakpan si Marcoleta doon. Kaya nga dapat itong sino man yung mga kasama niya doon ng mga pulis at CIDG at mga doktor, dapat questionin yan, imbestigahan yung mga yan eh. Kasi halatang halata po na binibaby nila si Marcoleta. Oo, ginawa nilang baby damulag doon. Biruin mo magdeklara na hindi daw pwedeng ibiyahe kaya hindi muna inilagay sa payatas. Tapos hindi daw fit to travel kaya hindi inilipat sa selda. Tapos ngayon, ilang araw doon, no, 3 araw nilang idinikit sa loob para hindi makalipad si Marcoleta at siguro may tangkang tumakas. So, nag-request pang dalhin sa PGH. O, pagdating sa PGH, walang sakit. Walang pneumonia. 'Di ba? Kaya nga, 'di ba, Ma'am Ashley Kate, dapat nga questionin itong doktor sa PNP General Hospital eh. Bakit mo idineklarang may pneumonia? Bakit pagdating sa PGH wala na? Ngayon hindi ba kahina-hinala 'yan? Halata talagang pinagtakpan nila ang kriminal. Sa bagay, kung kulto nga din naman yung doktor at kulto din naman yung pulis at si IDG doon, talagang magkukultuhan silang lahat. Sabi pa naman kasi ng kanilang samahang kulto, ang sakit sa kalingkingan ay maaaring pwedeng sakit sa buong katawan. Totoo po ba yon? Meron kasi sinasabi sa kanilang kasabihan mga kababayan sa kanilang kulto na ang sakit daw sa daliri ay maaaring pwedeng sakit ng buong katawan. Putang ina, katamaran yun. Yung sakit daw sa daliri, maaaring pwedeng maging sakit sa buong katawan. Ano yun? Yung katawan mo, daliri. Di ba? Ganun yun, mga kababayan. Pakinggan natin. No? Kung bakit si Marcoleta walang pneumonia, pero bakit doon sa PNP General Hospital, idineklara po na may pneumonia. Di ba? Mamarites Mosne, ng Sirisa Porcilo po. Kino-cover up lang nila yon, no? Pinagtakpan talaga nila kasi mga kulto nga naman. Continue. Magandang umaga, Ayla. Sa ngayon, inaasahan natin na nasa loob na siya ng Quezon City Jail Male Dormitory dyan sa Payatas. Dahil pasado alas 10 kanina, Ayla, ay umalis na siya dito sa Sandigan Bayan upang ihatid ang PNP CIDG sa nasabing kulungan. Ilang araw matapos ma-confine sa PNP General Hospital, humarap kanina sa Sandigan Bayan 3rd Division. Diba? Ilang araw ma-confine sa PNP General Hospital kasi may pneumonia. Pagdating sa PGH, wala. So ano ba? Ano ang aparato ng PGH? Luma na ba? O alin ang mas high-tech na aparato? Yung sa PNP General Hospital o yung sa PGH? Ma'am Aini Cabales, hello po. Kay Ma'am Marites Mosne, hello po. Kaya ngayon mga kababayan, ito yung malaking katanungan, di ba? Continue.
Senator Rodante Marcoleta kung saan nakabinbin ang kanyang kasong plunder. Tinalakay ang estado ng kalusugan ng mambabatas. Sumalang sa witness stand ang direktor ng UP Philippine General Hospital o UP-PGH na si Gerardo Legaspi. Tinanong siya ng hukuman kung ano ang resulta ng ginawa nilang pagsusuri kahapon kay Senator Marcoleta. Ginawa ang pagsusuri ng tanghali at lumabas ang resulta ng 1:00 ng hapon. Sabi ng UP-PGH, normal ang mga vital sign nito. Bumaba na ang blood pressure, kompleto ang blood count, walang sign ng infection, pero mayroon itong prostate enlargement na normal na rin anya dahil sa kanyang edad. Ilang beses anyang sumailalim sa x-ray at lumabas. Hindi pala pneumonia. May los-los. Hindi pala pneumonia, mga kababayan. May los-los. Los-los ni mo, Marcoleta. Gadako lang na imong bayag. Kaya pala. Hindi pala pneumonia ang sakit niya. May los-los pala siya. Ang prostate enlargement Ibig sabihin may los-los. Kaya naman pala. Wala nang lo, hindi na nagalaw. Lo yan. Yan ang resulta so nagpapatunay, kaya pala sabi ni Attorney Lorna Capunan, napanood daw niya sa interview ni Ping Lacson na magkaapo na lang daw at magkaroon daw ng birth control. Ano ba yun? Hindi pa din daw tapos ang impeachment. Magkakaapo na lang daw sila sa Senado. Putragis na yan. Paano magkaapo kung hindi na nagalaw? Kaya nga lumaki ang bayag nagkaluslos continue. Nawala na itong pneumonia. Kaya batay sa rekomendasyon ng Walang ospital, hindi na ito pneumonia. kailangan na manatili sa pagamutan. Dahil dito, Ella, naglabas ng commitment order kanina ang 3rd Division ng Sandigan Bayan para ilipat na si Marcoleta sa Quezon City Jail Male Dormitory. Pagkatapos ng hearing, agad na dinala ang mambabatas sa detention facility sa Payatas. Pero ipinag-utos ng hukuman na i-isolate ito o mag-isa lamang sa detention cell. Hindi ito pwedeng ilipat kung walang kautusan o pahintulot ang korte. So yun po yun, mga kababayan. Walang pneumonia, kunwari lang pala yung pneumonia. May lus-lus lang. Lumaki ang bayag, hindi pneumonia, lus-lus. Ayan, alam nyo na. Mga kababayan, ang dami nyo pang findings, paninikip ng dibdib, masakit ang balakang, kasukasuhan, may pneumonia, pero ang findings may lus-lus lang pala. Po, anak ng pating. Diba? Po, tragis na yan. Anak ni Hembot sa Ginoong gagmay dagkog purol panabangi. Wala palang pneumonia. Ang meron pala los-los. Lumaki ang bayag. Nang galaw-galaw kasi. Di na ata gumagalaw si Junjun. Baka sinabi, Junjun, are you there? Na puro itlog. Mauna. Alam nyo na. Mga kababayan. Na lalong lalaki ang los-los niya doon. Sa bagay, hindi man lalaki los-los niya. Nandun naman si Jinggoy. Ipasuyop na lang niya. Ipachup-chup mo kay Jinggoy yan. Mawawala yung los-los mo, Marcoleta. Nako, Ginoo ko. Tabang. Na maulagi na. Maunay akong giingon karon. So, mga kababayan, alam nyo na. Ipachup-chup mo kay Jinggoy para mawala yung los-los.